Tama na ang pambubudol. Ito ang sigaw ng mga taga Quezon City sa 20 pesos na kilo ng bigas ng kasalukuyang administrasyon. Campaign promise nga raw ito noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito tila tinutupad? Eksakto pa sa panahon ng eleksyon. Si Cresring Catarong magbabalita. Magsisimula na raw maisakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang 20 pesos kada kilo ng bigas na uumpisahan ang pagbebenta sa Visayas Region. Inanunsyo ng Malacanang na sisimulan raw ang pagbebenta ng murang bigas sa unang araw ng Mayo sa naturang rehiyon. Subalit, sa kabila ng panibagong pangakong ito, hindi na kumbinsido ang mga taga Quezon City. Dalang-dala na sila sa pambubudol ng Marcos admin. Ayon kay Aling Alma, ang mga aktual na nangyayari ngayon ay taliwas na sa mga pangako ni Marcos Jr. noong una. Hindi na po ako naniniwala. Malabo na po yun mangyayari. Kasi nung una niya pinangako, hindi naman natupad. Pangalawa na naman, mangangako na naman at 20 ang kilo ng bigas. Parang hindi na ako naniniwala. Lalo pa nga nagmahal ang bigas talaga sa ngayon. Ang pangbubudol sa mga... Iba na kasi, hindi na mapaniwalaan talaga ng tao yung mga pangako nila sa ngayon. Sentimento naman ni Aling Josie, hanggang salita lang ang administrasyon. Wala namang maayos na naipatutupad ng mga programang makapag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Oo, sabi niya. Yun nga yung pangako niya. Wala rin na yung sa pangako niya, hindi rin natupad. Wala rin 20 pesos na bigas. Lalo kami mahihirap, hindi kami makakabili ng bigas na mababang bigas. Mataas din ang bigas doon sa probinsya. Kaya ipangako niya lahat ng mga pinangako niya, dapat to pa rin niya. Hindi yung puro salita na lang siya. Isa ang Quezon City sa nakiisa sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally nitong araw ng Linggo. Matibay na nanindigan ang mga supporters para sa PDP laban dahil naniniwali silang ang mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mag-aahon sa kanila mula sa mga samut-saring suliranin ngayon ng bansa. Samantala, nangunguna sa listahan ng mga taga-suporta sa Quezon City ang PDP laban senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy, isang leader na tinitingala ng marami. Sa kabila ng mga pagsubok at akusasyon na ipinupuko laban sa kanya, matibay ang paniniwala ng mga taga-QC na ang mga paratang ay walang batayan. Ayon sa kanila, ang mga akusasyon laban kay Pastor Apollo ay malinaw na pawang kasinungalingan, isang bahagi ng malupit na plano ng ilang politikong may masamang layunin. Anila, si Pastor Apollo ay biktima lamang ng mga ganid at sakim na politiko na nagsusumikap sirain ang reputasyon ng butihing pastor upang mapagtagumpayan ang kanilang pansariling interes. Hindi po ako naniniwala sa ganun. Pagkat siya po ay lingkod ng Diyos, hindi niya po magagawa yun. Gawa-gawa lang ako sa asosasyon na yan. Hindi ko lang alam kung bakit nila nagawa yun. Sinisiraan nila ang lingkod ng Diyos. Kaya ako po sinusuportahan si Pastor Quiboloy upang mapalaganap sa Senado ang magiging makadiyos, mabura sa gobyerno ang mga korupsyon. Hindi kami naniniwala po sa mga akusasyon kay Pastor Quiboloy dahil po si Pastor Quiboloy po mabait, matulungin. Sinusuportahan po namin si Pastor Quiboloy kasi po siya ay isang pastor. Sila magkaibigan, silang dalaw ni Tatay Digong Duterte. Ito po yung mga kasamahan ko sa amin sa Pangarap Village. Vote straight, PDP laman. Vote straight po. Para naman kay Christian, matibay ang kanyang desisyon na suportahan si Pastor Apollo C. Quiboloy upang wakasan na ang mga hindi magagandang gawain ng kasalukuyang gobyerno. Anya, naniniwala siyang si Pastor Apollo ang tamang tao upang magdala ng tunay na pagbabago at makapagpabago sa mga maling sistema ng kasalukuyang nagiging sagabal sa pag-unlad ng bansa. Kumpiyansa siya sa kakayahan ng butihing pastor, hindi lamang bilang isang spiritual na leader, kundi bilang isang tao na may malasakit sa kapwa at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Unang-una po yung ginawa ni Pangulong Duterte nung araw pa, yung nakaupo siya bilang Pangulo, sinusuportahan ko po siya, lalo na po si Quiboloy. Sana ay mailusot natin to si Quiboloy kasi lalo-lalo na yung ginagawa po ng gobyerno sa mga pangungurakot, kaya po sana magkaroon din ng death penalty.
Tiwala naman sina Ethel at Chona na kapag naluklok sa posisyon si Pastor Apollo C. Kibuloy, tiyak na lalago at uunlad ang bansang Pilipinas, pati na rin ang buhay ng mga Pilipino. Naniniwala po ako talaga na nagiging matatag ang ating bansang Pilipinas. Unang-una po si Pastor sa mga tumutulong sa mga nasalanta sa bagyo at kung ano pa pong sakuna na hindi po yan nalalaman ng mga taong bayan. Ganon din naman po sa pagdating sa mga kabataan po. Number 1 po si Pastor talaga ang tumutulong sa lahat ng kabataan. Pinakakain niya, binibigyan niya ng damit. Nang hindi po talaga yan nalalaman ng taong bayan. Pero ngayon po na si Pastor, pag makaupo po talaga si Pastor as Senator, mararamdaman po ng buong bayan kung paano si Pastor magmahal sa hindi man niya kapamilya, lahat po ang bansa natin. Sigurado po yan. Nakikita ko na po yung mga maraming magagandang nagawa po ni Pastor. Dahil ako din po, isa rin naman po ako sa natutulungan sapagkat single man po ako. Then ngayon may 3 kids po ako ngayon. Nag-aaral po sila ng libre sa tulong po ng aming mahal na Pastor. At sa mga kabataan naman po, alam ko pong mas marami pa din pong magawa si Pastor dahil ngayon nga po sa Kingdom po, maraming mga kabataan na tinulungan si Pastor. Like sa mga young people po, marami po siyang tinuturuan para malayo po sa bisyo. Sa campaign rally sa Quezon City, masigasig na isinigaw ng mga supporters ang PDP laban para sa Senado na nagpapakita ng kanilang matibay na suporta at pagtangkilik sa mga kandidato ng partido. Malakas din ang kanilang hiyaw, patunay ng kanilang buong pusong pagsuporta para sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy na handang maglingkod at magdala ng pagbabago para sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Catarong, SMNI News.